A woman screams for help as a 2-ton killer whale treats her like a rag doll. This is not a scene from a horror movie. It's real life, and the victim now lives in Morro Bay. Alam mo ba na ang orca o mas kilala bilang killer whale ay hindi talaga isda, kundi kabilang sila sa pamilya ng dolphin? Oo, tama ka. Isa silang marine mammal na may matinding talino at napakalakas na jaw. Kayang bumuka ng kanilang bibig ng napakalaki at kumagat gamit ang matitibay na ngipin na mas matalas pa sa kutsilyo, at sila ay may timbang na umaabot ng higit 1 tonelada. Sinusubukan silang sanayin ng mga tao para magtanghal at magpasaya ng audience, pero kahit anong turo sa kanila ay hayop pa rin sila. Hindi pa din natin hawak ang pag-iisip nila, at ang mas matindi pa ay sa isang iglap lang kaya nilang kitilin ang buhay ng kahit sinong tao na nasa loob ng kanilang tangke. At kadalasan ang sinasapit nila sa orca ay nakukunan pa mismo ng video camera. Kaya naman sa video na ito, sisilipin natin ang mga tunay na trahedya na naganap sa pagitan ng mga tao at orca. Ito ang mga insidenteng nagbabago ng pananaw ng buong mundo tungkol sa tinaguriang killer whale. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat, at ngayon simulan na natin. Neptune at Maris. Sa San Diego, California, matatagpuan ang Blue Horizon Oceanic Park, isang kilalang tourist spot para sa mga mahilig sa dagat at marine shows. Dito makikita ang malalaking aquariums, dolphin encounters, at iba pang exhibits. Pero ang tunay na bituin ng lugar ay si Neptune, isang dambuhalang orca na halos 20 feet ang haba at may timbang na higit 10,000 pounds. Linggo-linggo, libu-libong bisita ang pumupunta para lang masaksihan ang kanyang nakakamanghang performances. 6 na beses kada linggo siyang nagpe-perform, at bawat show ay halos punuan ng mga bata at pamilya. Ngunit sa likod ng makukulay na pagtatanghal, may mga palatandaan na ng problema. Napansin ng ilang trainers na palaging binabangga ng buntot ni Neptune ang dingding ng kanyang tangke, at minsan naman ay ayaw na niyang sumunod sa mga utos. Paulit-ulit nang nagbigay ng warning ang staff, ngunit mas pinili ng namumuno ng Blue Horizon na ipagpatuloy ang shows dahil sa malaking perang kinikita ng park mula kay Neptune. Isa sa mga pinaka-close sa kanya ay si Maris Ellington, isang 27-year-old marine biologist mula Oregon. Lumaki siya sa seashore at mula pagkabata ay nahilig na sa marine life. Para kay Maris, natupad ang kanyang pangarap ng maging pangunahing trainer ni Neptune. Buong tiwala niya na kaya niyang kontrolin ang orca kahit pa may mga kasamahan siyang nag-warning tungkol sa agresibong ugali nito. Sa araw ng insidente, puno ang amphitheater ng halos 500 katao. Mula sa simula, maayos ang takbo ng show. Sunod-sunod na ginawa ni Neptune ang mga tricks at bawat isa ay sinasalubong ng mga palakpak. Ngunit sa finale, kung saan kailangan nilang magsabay sa paglangoy, biglang nagbago ang lahat. Habang nasa tubig si Maris, nilapitan siya ni Neptune na parang susunod sa utos. Pero sa isang iglap, umatake siya. Sinunggaban niya ang trainer gamit ang kanyang malalakas na jaw at hinila sa ilalim ng tubig. Narinig ng buong audience ang mga sigaw ng takot at pagkabigla. Sinubukan ng ibang trainers na iligtas si Maris gamit ang mga distraction, mga bowe, ropes at pagkain, ngunit tuloy-tuloy ang paggalaw at paghampas ni Neptune sa katawan niya. Matapos ang higit 1 minuto ng matinding thrashing, binitiwan din siya ng orca. Agad siyang ni-rescue ng rescue divers, ngunit huli na ang lahat. Ayon sa mga medics, si Maris ay nagtamo ng multiple fractures, punctured lung at matinding internal trauma. Dineclare siyang dead on the spot. Mabilis na pina-evacuate ang mga bisita at isinara ang buong lugar. Ang kanyang mga magulang ay naghabla laban sa Blue Horizon na umano'y binaliwala ang warning ng mga trainers at mas pinili ang income kaysa kaligtasan. Nauwi ito sa isang malaking settlement at pangakong susuporta sila sa marine conservation at research sa mental health ng mga captive orcas. Dahil sa pangyayaring ito, tuluyang ipinagbawal ang orca show sa Blue Horizon. Ngunit dahil sa pagkawala ng kanilang pangunahing atraksyon, unti-unting bumaba ang kita at ilang taon lang ay tuluyang nagsara ang park. Si Neptune naman ay inilipat sa isang marine sanctuary sa British Columbia kung saan mas natural at mas maluwag ang kanyang tirahan.
Ang trahedya ni Maris at Neptune ay nagsilbing paalala. Gaano man kahusay ang training at gaano man kalaki ang income, hindi kailanman mawawala ang panganib kapag ikinulong ang isang mailap at makapangyarihang nilalang tulad ng orca. Taqoa at Claudia. Matatagpuan sa shore ng Puerto de la Cruz sa Tenerife ang Loro Parque, isang tanyag na wildlife park na may higit sa 100,000 square meters ng green view. Dito makikita ang iba't ibang hayop mula sa mga ibon, penguin, dolphin hanggang sa pinagmamalaking alaga ng park, ang mga orca. Ang pangunahing atraksyon ay ang Orca Ocean Exhibit kung saan ipinapakita ng mga dambuhalang balyenang dagat ang kanilang talino at lakas sa harap ng libu-libong bisita. Pero sa likod ng mga palakpak at kasiyahan ay may nakatagong tensyon. Isa sa mga bituin ng palabas ay si Taqoa, anak ng kilalang orca na si Tilikum. 6 years old pa lamang siya noon, may bigat na mahigit 3,300 pounds. Malakas, matipuno at kamangha-mangha para sa mga bisita. Pero para sa mga trainers, ang kanyang nakaraan at ugali ay mas komplikado kaysa sa nakikita ng karamihan. Simula pagkabata dumaan na si Taqoa sa maraming trahedya. Agad siyang inalis sa piling ng kanyang ina na si Tima na minsang nagtangkang sakta ng sarili niyang anak. Dahil dito lumaki si Taqoa sa piling ng ibang orca tulad ni Kayla at kadalasan ay isinasama siya sa half-brother niyang si Tuar. Noong 2004, inilipat siya sa SeaWorld San Antonio bago muling nadala sa Loro Parque. Ang madalas na paglilipat at pakikisalamuha sa mas agresibong orcas ay nag-iwan ng maraming sugat sa kanyang katawan, mga pilat na patunay ng paulit-ulit na away. Dahil dito lumaki siyang hindi lamang malakas kundi unpredictable. Isa sa mga pinaka-close sa kanya ay si Claudia Volhard, isang 29-year-old marine biologist mula Germany. Siya ang kauna-unahang babaeng orca trainer sa Europa noon at matagal niyang pinangarap na makatrabaho ang mga dambuhalang nilalang na ito. Sa loob ng maraming taon, pinaghirapan niyang makuha ang tiwala ng mga orca, lalo na ni Taqoa. Ngunit dumating ang araw na magbabago ng lahat. Isang tila ordinaryong training session ang nakatakda. Simple lang ang gagawin. Didikit si Taqoa sa mga paa ni Claudia habang sila'y lumalangoy. Nakangiti pa siyang nagsabi sa mga kasamahan na nasa mabuting kondisyon daw si Taqoa. Ngunit iba ang kutob ng iba. Paglapit ni Taqoa, unay kalmado siya. Pero biglang nag-iba ang kilos. Sa isang iglap buong lakas siyang sumalpok kay Claudia, tumama sa kanyang dibdib at itinulak siya sa tubig. Bago pa siya makahinga, muling umatake ang orca, paulit-ulit na ibinangga ang kanyang katawan at saka siya hinatak pababa sa pinakamalalim na bahagi ng pool, 40 feet ang lalim. Nadama ni Claudia ang matatalas ng ngipin na gumagasgas sa kanyang braso habang patuloy siyang hinihila pababa. Habang humihina ang kanyang hininga at lumalabo ang paningin, bigla siyang binitawan ni Taqoa. Ngunit hindi pa doon natapos. Sa halip isinama siya pabalik sa ibabaw. Hawak pa rin ng kanyang braso. Sa isang malakas na pag-ahon, parehong lumitaw sa ibabaw ang tao at balyena. Halos mawalan na ng ulirat si Claudia sa sakit at hirap sa paghinga. Agad namang kumilos ang kanyang mga kasamahan. Hinila nila si Claudia palabas ng tubig habang nanatili si Taqoa sa pool. Malubha ang kanyang tinamo. Basag ang siko, bugbog ang kanyang baga at matinding internal trauma. Dinala siya sa ospital at sa kabila ng lahat himalang nakaligtas siya, ngunit naiwan ang mga pilat hindi lang sa katawan kundi pati sa kanyang isipan. Matapos ang insidente, agad na sinuspinde ng Loro Parque ang lahat ng water-based training kasama si Taqoa. Inayos din nila ang mga bagong safety protocol para protektahan ang mga trainers. Ngunit hindi nawala ang mga tanong, bakit siya naging agresibo? Marami ang nagsabi na ang pagkakakulong at kawalan ng permanenteng kasamahan ang nagtulak kay Taqoa sa ganoong asal. Para kay Claudia, matagal bago siya muling makabawi, pisikal man o emosyonal. At para sa publiko, nagsilbi itong matingkad na paalala. Gaano man kaganda o katalino ang isang orca, nananatili silang mga mailap na nilalang ng dagat na hindi kailanman ganap na mapipigil sa loob ng maliit na tangke. Alexis Martinez. Noong December 24, 2009, bisperas ng Pasko, isang trahedya ang yumanig sa Loro Parque sa Tenerife, Spain. Si Alexis Martinez, isang 29-year-old trainer na nagsimulang magtrabaho sa parke noong 2004, ay kilala sa kanyang close relationship sa mga hayop, lalo na sa mga orca. Sa loob ng 5 taon, naging inspirasyon siya hindi lang sa kapwa trainers, kundi pati sa mga bisitang namamangha sa kanyang dedikasyon.
Pero sa araw na iyon ang kasanayang iyon ang magiging dahilan ng kanyang huling hininga. Habang nag-e-ensayo para sa isang Christmas show, kasama niya ang isang male orca na si Keto. Sa simula kalmado ang kilos ni Keto. Lumalangoy siya kasama ni Alexis at para sa mga nakamasid, parang wala namang kakaibang nangyayari. Pero napansin ng ibang trainers na tila humaharang si Keto sa pagitan ni Alexis at ng entablado. Parang pinipigilan siyang makalapit. Kahit may kakaibang kilos, nanatiling mahinahon si Alexis, umaasang babalik din sa normal ang alaga. Nang tumunog ang underwater signal, lumangoy si Keto patungo sa stage kung saan naroon ang isa pang trainer na si Brian. Doon sinenyasan ni Brian si Alexis na lumayo at pumunta sa kabilang bahagi ng pool. Habang lumalangoy siya papalayo, biglang nag-iba ang kilos ni Keto. Sa isang iglap sinugod niya si Alexis. Gamit ang rostrum, ang matigas na bahagi ng kanyang ulo, itinulak niya ang trainer pababa hanggang sa kailaliman ng pool. Ang biglaang atake ay napakabagsik, binangga, sinakal ng pressure at hindi na muling pinakawalan si Alexis hanggang sa wala na siyang malay. Nang iahon ang katawan ni Alexis, huli na ang lahat. Malubha ang mga tinamong pinsala, basag na mga buto sa dibdib, punit na mga internal organs at malalim na kagat sa katawan. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay, malaking panloob na pagdurugo. Sa simula tinangkang itago ng pamunuan ng tunay na nangyari. Sa kanilang unang pahayag sinabi nilang aksidente lang ito at wala raw bakas ng karahasan sa katawan. Pero nang lumabas ang autopsy report lumitaw ang buong katotohanan. Hindi ito simpleng aksidente, kundi isang marahas na atake ng orca. Ang pagkamatay ni Alexis ay nagbigay ng matinding dagok hindi lamang sa kanyang pamilya at mga kasamahan, kundi sa buong marine park industry. Isa itong nakakatindig balahibong paalala na kahit gaano pa sila katalino at sanay sa tao, ang mga orca ay mananatiling mga wild at mapanganib na nilalang na hindi dapat ikulong sa maliit na tangke. Shuka. Noong July 2012, naganap ang isang nakakagulat na insidente sa Six Flags Discovery Kingdom sa California. Ang main character, si Shuka, isang female orca na ipinanganak sa Marineland sa France at kalaunan ay ipinahiram sa Amerika bilang bahagi ng isang breeding loan. Sa paningin ng publiko, isa siya sa mga star ng show, maliksi, matalino at sanay sa mga stunt na kinagigiliwan ng mga bisita. Pero sa likod ng ngiti ng audience, may bigat na dinadala si Shuka, ang pagiging mag-isa. Dati, may kasama siyang bottlenose dolphin na si Merlin na nagsilbing kapartner niya sa mga performance. Pero nang ihiwalay si Merlin at ilipat sa ibang parte ng parke, si Shuka ay naiwan na walang karamay. Para sa isang orca na likas na social at umaasa sa samahan ng kanyang pod, ang isolation ay maaaring magdulot ng matinding stress at depression. At dito na nagsimulang magpakita ng pagbabago ang kanyang kilos. Habang nasa gitna ng isang show, biglang lumundag si Shuka mula sa tubig at tinulak ang kanyang trainer ng ilang talampakan palayo. Hindi lang isang beses kundi paulit-ulit niyang itinapon at nilulublob ang trainer sa tubig. Ang eksenang ito, nakuha mismo ng isang audience member sa video, ay kumalat online at nagdulot ng matinding diskusyon. Para sa mga nanood parang eksena sa isang bangungot, isang dambuhalang hayop na kumakawala sa kontrol, habang ang trainer ay halos wala nang magawa. Matapos ang insidente, maraming eksperto at animal activists ang nagbigay ng kanilang pagsusuri. Ayon sa kanila, ang agresibong asal ni Shuka ay hindi simpleng pagkapilya, kundi resulta ng prolonged captivity at kawalon ng kompanyon. Sa ligaw na dagat, ang mga orca ay bumubuo ng lifelong bonds at kumikilos bilang isang pamilya. Pero sa artificial na environment ng mga marine park, madalas silang ihiwalay o i-pair sa mga hindi nila kauri na nagdudulot ng tensyon at hindi inaasahang galit. Bilang tugon agad na itinigil ang water-based training kasama si Shuka at inilipat siya sa SeaWorld San Diego. Bagamat mas mahigpit na safety protocols ang ipinatupad, nanatili ang mas malaking tanong. Hanggang kailan ipipilit ng tao na gawing palabas ang isang hayop na sadyang para sa malayang karagatan? Ang kwento ni Shuka ay nagsilbing matinding paalala na kahit gaano pa sila kahusay sanayin, ang mga orca ay nananatiling mga nilalang ng dagat. Ang kanilang kalikasan ay hindi maaaring ganap na ikahon at bawat pagsubok na gawin iyon ay may kasamang panganib para sa tao at higit sa lahat para sa mismong hayop. Annette Ickes and Shamu. Noong April 20, 1971, isang publicity stunt ang inihanda ng SeaWorld San Diego para mas lalo pang makilala ang kanilang pangunahing atraksyon. Si Shamu, ang 10 years old na female orca na itinuturing na star ng parke. Ang stunt ay tila simple lang.
Isang ride sa likod ni Shamu habang nasa harap ng mga bisita at media. At ang napili nilang sumakay, hindi isang professional trainer kundi si Annette Equis, isang sekretarya ng kumpanya. Sa umpisa, maayos ang lahat. Sumampa si Annette sa likod ni Shamu at naglibot sa pool habang humahanga ang mga nanonood. Ngunit bago matapos ang stunt, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang itinapon ni Shamu si Annette mula sa kanyang likod, dahilan para mahulog siya sa tubig. At bago pa siya makalangoy palayo, sinunggaban ni Shamu ang kanyang binti at sinimulang itulak siya paikot-ikot sa pool. Agad na kumilos ang mga trainer na nakabantay sa gilid ng tangke. Sinubukan nilang hilahin si Annette palabas ng tubig pero mahigpit ang pagkakakapit ni Shamu sa kanyang binti. Kinailangan pang gumamit ng mahabang pole para ipilit buksan ng jaw ng orca at tuluyang pakawalan si Annette. Sa oras na makalaya siya, agad siyang isinakay sa stretcher at dinala sa ospital. Ang mga sugat na tinamo niya ay malubha. Kinailangan niya ng 25 tahi para isara ang malalalim na sugat na iniwan ng kagat ng orca. Dahil sa insidente, nagsampa ng kaso si Annette laban sa SeaWorld para makuha ang nararapat na danyos. Sa simula, ipinagkaloob sa kanya ang monetary award, ngunit kalaunan ay in-overturn ng korte ang desisyon, kaya't hindi niya nakuha ang kompensasyon na inaasahan niya. Ang insidente ni Annette at Shamu ang isa sa mga pinakamaagang warning na ang mga orca, gaano man sila kasanay sa training, ay nananatiling hindi ganap na mahuhulaan. Sa mata ng publiko, si Shamu ay isang celebrity attraction. Pero sa loob ng tangke, siya ay isang wild na hayop na may sariling instinto. At nung araw na yon ipinakita niya na kahit sa gitna ng isang show, pwedeng magbago ang lahat sa isang iglap. Ken Peters and Kasatka. Noong November 29, 2006, isang insidente ang yumanig sa SeaWorld San Diego at nakunan pa mismo sa harap ng mga libu-libong bisita. Sa gitna ng isang gabi ng palabas sa Shamu Stadium, si Kasatka, isa sa 7 na orca ng parke, ay biglang umatake sa kanyang trainer na si Ken Peters. Habang isinasagawa ang routine, biglang sinunggaban ni Kasatka ang paa ni Ken at hinila siya pababa. Sa sobrang lakas ng pagkakakapit, tuloy-tuloy niyang binitbit ang trainer hanggang sa pinakailalim ng tangke. At hindi ito nangyari ng isang beses lang. Paulit-ulit na isinubsob si Ken sa ilalim ng tubig sa loob ng halos 9 na minuto. Habang ang audience ay nanonood, wala silang nagawa kundi ang sumigaw at manlumo habang nagaganap ang eksena. Sa bawat pag-ahon ni Ken, halos hindi na siya makahinga bago muling hilahin pababa. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas at training para manatiling kalmado at huwag mawalan ng ulirat. Sa huli, matapos ang tila walang katapusang laban, binitiwan siya ni Kasatka. Nakalayo siya at nakalutang muli sa ibabaw ng tubig. Pero hindi pa doon natapos ang takot. Muli siyang sinundan ni Kasatka at kahit may nakaharang na net barrier, pilit pa rin siyang dinadamba ng dambuhalang orca. Lalong nakakakilabot ang insidenteng ito dahil hindi ito ang unang beses na naging agresibo si Kasatka kay Ken Peters. Ayon sa mga ulat, ito na ang pangalawang dokumentadong atake ng parehong orca sa parehong trainer. Bagay na nagpaalala sa lahat na ang mga captive orcas ay nananatiling unpredictable at potensyal na mapanganib. Ang pangyayaring ito ay isa sa mga pinaka-napabalitang insidente sa kasaysayan ng SeaWorld. Pinatibay nito ang lumalaking paniniwala ng publiko at mga eksperto na ang captive environment ay nagdudulot ng stress at abnormal na kilos sa mga hayop na tulad ng orca. Sa dagat, sila ay malayang lumalangoy ng daan-daang milya kasama ng kanilang pod. Pero sa loob ng masikip na tangke, ang kanilang likas na enerhiya at instinct ay madalas nauuwi sa agresyon. Sa huli, nagbigay ng matinding aral ang insidente kay Ken Peters at sa buong marine park industry. Gaano man kahusay ang training, gaano man katagal ang samahan ng trainer at orca, ang mga nilalang ng dagat ay likas na para sa dagat, hindi para sa tangke. Don Brancho at Tilikum, SeaWorld Orlando 2010. Noong February 24, 2010, yumanig sa buong mundo ang isa sa pinakakilalang insidente sa kasaysayan ng SeaWorld. Si Don Brancho, isang highly experienced senior trainer, ay brutal na napatay ng orca na si Tilikum sa SeaWorld Orlando. Si Don ay hindi basta ordinaryong trainer. Halos 2 dekada na siyang nagtatrabaho sa marine park at kilala siya bilang isa sa mga pinakabeteranong tagapagsanay ng orcas. Isa rin siya sa paborito ng mga bisita dahil sa husay at galing niya sa pakikipagtrabaho sa mga dambuhalang nilalang na ito. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti at professionalism, matagal nang may mga warning tungkol sa panganib na dala ni Tilikum. Si Tilikum ay hindi rin ordinaryong orca.
Bago pa man ang insidente kay Don, sangkot na siya sa dalawang naunang pagkamatay ng tao. Ang isa noong 1991 sa Sealand of the Pacific sa Canada at ang isa pa noong 1999 sa SeaWorld Orlando. Sa kabila ng kasaysayan niyang ito, nanatili pa rin siyang pangunahing atraksyon ng SeaWorld dahil sa laki at popularidad niya. Noong araw ng insidente, matapos ang isang Dine with Shamu show, si Don ay nagtangkang magsagawa ng routine interaction sa gilid ng tangke. Habang nasa shallow platform sila ni Tilikum, bigla itong humatak at sinunggaban ng trainer. Ayon sa mga ulat, hinila ni Tilikum si Don sa ilalim ng tubig at paulit-ulit na nilunod at inalog. Tumagal ng ilang minuto ang tensyonado at nakakatakot na eksena bago pa siya tuluyang nabawi ng rescue team. Ngunit huli na ang lahat. Ang opisyal na autopsy report ay nagpakita ng multiple blunt force injuries, fractured bones at drowning bilang sanhi ng kanyang kamatayan. Ang eksenang ito ay napanood mismo ng mga bisita at nagdulot ng matinding trauma sa mga saksi. Matapos ang insidente, naglunsad ng malawakang investigasyon ang US Occupational Safety and Health Administration o OSHA. Lumabas na matagal nang may safety warnings tungkol sa panganib ng pakikipag-interact sa captive orcas, lalo na kay Tilikum, ngunit hindi ito tinugunan ng management ng SeaWorld. Dahil dito, pinatawan ng mabibigat na multa ang SeaWorld at tuluyang ipinagbawal ang waterwork o ang pagpasok ng mga trainer sa tubig kasama ang orcas. Ang insidenteng ito rin ang nagbigay inspirasyon sa documentary na Blackfish 2013 na naglantad ng mga isyu tungkol sa welfare ng mga orcas sa captivity at nagudyok ng pandaigdigang protesta laban sa marine theme parks. Si Don Brancho ay naaalala hanggang ngayon bilang isang trainer na nag-alay ng buhay sa kanyang passion. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing matinding paalala. Gaano man kahusay ang pagsasanay, ang isang wild predator tulad ng orca ay mananatiling hindi ganap na mapipigil sa loob ng mga tangke. Daniel Dukes and Tilikum, SeaWorld Orlando 1999. Isa ito sa mga pinaka-kontrobersyal at misteryosong kaso sa kasaysayan ng SeaWorld. Ang pagkamatay ni Daniel Dukes, isang 27 years old na lalaki na natagpuang patay sa loob ng tangke ni Tilikum, ang parehong orca na kalaunan ay naging sentro ng maraming trahedya. Noong July ng 1999, isang umaga, nagulat ang mga empleyado ng SeaWorld Orlando nang makita nila ang bangkay ni Dukes na nakapatong sa likod ng dambuhalang orca. Ayon sa mga ulat, nakapasok si Dukes sa park matapos magsara ito at nagpalipas ng gabi sa loob bago siya nagtangkang lumangoy sa tangke ng orca. Ang katawan niya ay may mga marka ng bite, pasa at sugat na malinaw na nagpapakitang nadurog siya sa ilalim ng napakalakas na puwersa ni Tilikum. Isa sa pinakamalungkot na detalye ay natagpuan din siyang hubad at may mga teoryang maaaring hinubaran siya ng malakas na paghatak ng orca habang nag-aagawan sila sa tubig. Sinabi ng investigasyon na nalunod si Dukes matapos siyang paulit-ulit na hatakin ni Tilikum sa ilalim ng tubig. Ngunit nanatili ang malaking tanong, bakit siya nandoon sa una pa lang? Ayon sa mga kaibigan niya, si Daniel ay may matinding hilig sa mga hayop at naniniwalang peaceful daw ang mga orca. Ngunit hindi siya profesional na trainer at malinaw na hindi niya naunawaan ang panganib ng paglapit sa isang hayop na gaya ni Tilikum. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng matinding usapan tungkol sa kaligtasan sa marine parks. Una, paano nakapasok si Dukes nang walang nakapansin? At ikalawa, bakit nananatili sa captivity ang isang hayop na dati nang nasangkot sa nakamamatay na insidente sa Canada noong 1991? Ang kaso ng trainer na si Kelty Burns sa Sealand of the Pacific. Matapos ang trahedya, kinuwestiyon ng SeaWorld kung sapat ba ang kanilang seguridad at kung gaano kapeligroso ang patuloy na pagtatanghal ni Tilikum. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siyang pangunahing orca performer ng park sa maraming taon pa. Isang desisyon na kalaunan ay hahantong sa isa pang malagim na insidente noong 2010.